Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatapalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karunhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Nalubhang ipinamamanhig sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat namanhig kami kay Tito, na yamang siya'y nagpasimula ng una, ay siya na rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Datapot yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya at pananalita at kaalaman at sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadungha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang kadunghaan ay magsiyaman kayo. At sa ganito'y ipinibigay ko ang aking pasya, sapagkat ito'y nararapat sa inyo, na naunang nangagpasimula na may 1 taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. Datapwat ngayoy tapusin din naman ninyo ang paggawa, upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Sapagkat kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan, kundi ayon sa pagkakapantay-pantay ang inyong kasaganaan ay maging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. Datapwat salamat sa Diyos na naglagay sa puso ni Tito niyaong masikap na pag-iingat sa inyo, sapagkat tunay na tinanggap niya ang aming pamanhid, ngunit palibhasa'y lubha siyang masikap ay napariyan sa inyo sa kanyang sariling kalooban. At sinugo namin kasama niya ang kapatid na ang kanyang kapurihan sa Ebanghelyo ay sa lahat ng mga iglesia. At hindi lamang gayon, kundi siya naman ang inihalal ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyayang ito, na pinangangasiwaan namin sa ikaluluwalhati ng Panginoon, at upang ipamalas ang aming sikap, na iniilagan ito, na sino may huwag kaming sisihid tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan, sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. At aming sinugong kasama nila ang aming kapatid, na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay. Datapot ngayon ay lalo ng masikap dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Kung may magsiyasat tungkol kay Tito,
Siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo o sa aming mga kapatid. Sila'y mga sugo ng mga iglesia at kaluwalhatian ni Kristo. Inyong ang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamahuri dahil sa inyo.